Hallelujah. Isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa po sa atin. So, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, minsan pa o Diyos, kami po ay lubusan nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan. Salamat po sa oras na ito, na kung saan ay patuloy na pinagkakatipon-tipon mo ang iyong mga anak, upang ikaw ay sambahin at upang mapakinggan ang iyong banal na salita. Kaya sa pagkakataon na ito, Diyos, dalangin ko, patuloy na mag-usap ka sa iyong mga anak. Banal na Espiritu, salamat dito sa iyong presensya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakapuna po tayo lahat sa presensya po ng Panginoon at maging sa ating mga online viewers. Praise the Lord. At muli po, tayo po ay magkakatipon-tipon upang pag-aralan ang kanyang banal na salita. So this afternoon, ang ating pong pag-uusapan, it is about the demands of God. Yan po yung title po ng ating pag-uusapan ngayon. The demands of God. Pag sinabi pong demands, you ask something that you do not expect to be refused. So kung tutusin pala, malalim yung ibig sabihin ng demands. Hindi lang yung sasabihin mo, kundi talagang andun yung authority that you are asking someone or something na talagang hindi mo siya ma-refuse. In other words also, it is a commands. Demands. Okay? So, what are the demands of God? Ito po yung ating titingnan sa kanyang banal na salita. Ano ba yung dinidiman po ng Panginoon, yung gusto ng Panginoon na gawin po natin na sabi nga niya dyan, huwag tayong mag-refuse. Okay. So, titingnan po natin sa kanyang salita. So, number one po natin is that be careful and watch yourself. Yan po yung unang demand ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nasabi niya, be careful, mag-ingat kayo. And watch yourself at tingnan mo ang sarili mo. Hindi niya sinabi na tingnan mo yung katabi mo. No. Kaya mahirap palang makialam sa buhay ng may buhay. Kung sabi that we need to be careful and watch ourselves or yourself. Deuteronomy chapter 4 verse 9. So we are in the book of Deuteronomy. Okay, sabi yan. Only be careful and watch yourselves closely, so that you do not forget the things your eyes have seen, or let them slip from your heart as long as you live. Teach them to your children and to their children after them. So ito po ang sabi po ng Panginoon sa mga Israelites. And not only for them as a natural Israelites, but even for us as spiritual Israelites, na ito rin po yung sinasabi po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Praise the Lord, dahil wala pong bago ngayon. Lahat po tayo ay talagang mga matagal na sa ating pong pananampalataya sa Panginoon. So, tamang-tama. Kasi kung tutusin, napakabigat po yung word na demands ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So sabi niya, only be careful. Mag-ingat kayo. And watch yourselves closely, so that you do not forget the things your eyes have seen. Kasi ang mga Israelites noon, nakita po nila kung paano po kumilos ang Panginoon sa kanilang buhay. They have that great testimony, even for you and for me. May ginawa ang Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya pag-ingatan po natin, even our own testimony, yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin, huwag natin sayangin. Kasi may mga nabalitaan tayo, di ba? Na kung paano nagmilagro ang Diyos sa kanilang buhay, and then paglipas ng ilang panahon, nakalimutan nila na sayang yung kanilang testimony, lalo na pag sila ay bumalik sa mundo, sayang ang kanilang testimony. Kaya dito pinagsasabihan ko tayo na mag-ingat at tingnan mabuti para hindi po natin makalimutan, so that you do not forget the things your eyes have seen, or let them slip from your heart as long as you live. As long as you live.
habang ikaw at ako ay nabubuhay sa mundong ito. So, ibig sabihin pala, sakalang pala hihinto. Yung sabi ni Lord na, be careful and watch yourself pag ikaw ay nawala sa mundo ito. Pag tayo ay nawala sa mundo ito. So habang tayo po ay nabubuhay sa mundo ito po ang nais ni Lord na gawin po ng bawat isa sa atin na mag-ingat at tingnan natin mabuti yung ating ginagawa, no? Yung ating buhay, no? Lahat-lahat na po ng aspects ng buhay natin. Hindi lang po iisang aspect, but in every areas and aspect of our life. And then sabi ni Lord, teach them to your children and to their children after them. So ibig sabihin, hindi lamang po hanggang sa atin. Of course, especially no, sa mga taong nakapalibot sa atin, no, sa mga taong nakakakilala sa atin, kaya nga we need to share also the word of God to them. Sa inyong mga pamilya, sa inyong mga anak, especially for you mothers. No, tingnan po natin na yung mga anak na ibinigay ni Lord sa inyo ay hindi po mapunta ng impyerno. Kaya mga mothers, a lesson na sana po yung mga ipinagkaloob ni Lord na mga anak ninyo ay hindi po sila makasama sa impyerno, kundi mapabilang po sila sa kaharian ng Panginoon. You just do your part. At si Lord na po ang bahala sa lahat. As long as that you are doing your part as a mother. Kasi napakahirap naman na nagkaroon ka na ng anak sa mundo ito, dinagdagan mo ang pumunta sa impyerno. Buti na lamang kami mga walang natural na children, no? Hindi na namin yung problema kasi wala kami isipin na, Lord, ang mga anak namin na mapupunta ng impyerno. But for you, mother, talagang mas mabigat ang responsibilidad ninyo. Amen? Kasi kaya ninyo yan. So it's a challenge to you, mothers, na ituro po ninyo sa inyong mga anak ang mga salita ng Panginoon, yung inyong natutunan, no? Maging example po kayo sa kanila. Okay? So yun yung number 1 natin. Okay, number 2. Number 2 is that be careful not to make yourselves an idol. Okay? Be careful not to make yourselves an idol. O, tingnan po muna natin. Ano yung ibig sabihin ng idol? Ang idol po, ito po yung bagay na mas mataas or mas gusto mo sa buhay mo rather than God. The things that is above in your life na hindi po ang Panginoon. They are considered idols. Okay? Yan ang general meaning ng idols natin. Na yung number 1 sa buhay mo na hindi ang Panginoon. Baka mamaya, yung pera, yung ambisyon, yung pamilya, pwede pong maging idols po natin pag sila yung namuna sa buhay natin. Okay. Sabi po doon sa Deuteronomy chapter 4 verse 23, dito naman po, talaga literal po nasabi dito, nasabi ni Lord sa mga Israelites, be careful not to forget the covenant of the Lord your God that He made with you. Do not make for yourselves an idol in the form of anything the Lord your God has forbidden. So mula pa lamang, talagang ipinag-utos na po ng Panginoon na hindi po nakakalugod sa Kanya ang mga idols, ang mga pagsamba sa mga hindi tunay na Diyos. Mga Diyos-Diyosan. Sabi niya, in the form of anything which is tingnan po ninyo. Even right now, no? Mayroon pa rin mga sumasamba sa kung ano-ano. Di ba may religion ang sinasamba nila ay baka? Paano mo sasambahin ang baka? Paano mo siya gawing Diyos sa buhay mo? Pwede ka pa rin iligtas ng baka? Diba? Kung ano-ano yung kanilang ginagawa para sambahin. No? Sa tayo noon, lumuluhod tayo sa mga may mata, hindi nakakakita, may bunganga, hindi nakakapagsalita, may paa, hindi nakakalakad, may kamay, hindi gumagalaw, may katawan, pero nakatayo lamang. No? Na kung titignan natin, bakit nga ba? Dahil mga bulag po tayo noon.
But praise the Lord, nabuksan ng ating mga spiritual na pangunawa at patuloy na binubuksan ng Panginoon. Kaya nga pong status natin ay tumatayo tayo sa katotohanan. Ang basihan natin ay ang salita ng Panginoon. So, sabi ni Lord, be careful not to forget the covenant of the Lord, your God, that He made with you. Do not make for yourselves an idol in the form of anything the Lord your God has forbidden. Now, alam ko po na bawat isa sa atin ngayon ay hindi na po sumasamba sa mga ganitong mga idols. Pero sabi natin kanina, meron pang klase ng idols na kinakailangan ng tanggalin natin. Ano ito? Kaya sabi natin kanina, ang idols, ito yung bagay na mas namumuna sa buhay mo rather than God. You know the story of Isaac. Abraham and Isaac, di ba? O matanda na kasi si Abraham noong nagkaroon siya ng anak na si Isaac. Kaya siguro napapansin ni Lord na mahal ni Abraham si Isaac. No? Parang siya na yung number one sa buhay niya. Kasi nga sa tinanda niya at the age of 100, saka ka na magkakaroon ng anak. So nandun na nakafocus na kay Isaac. No? Hanggang dumating yung time na talagang testing yung ginawa ni Lord. At yun, sabi ni Lord, ialay mo ang iyong anak na si Isaac as a burnt offering. Pero nakita po natin that in spite of everything, nandun pa rin. Siguro kahit na nagdadalawang isip si Abraham, pero sinunod pa rin niya yung ipinagutos ng Panginoon. Because alam niya na ang human sacrifice, it is against the law of God. That's why we should know the word of God. Okay? And then hindi lamang yun. Na human sacrifice, hindi po ito nakakalugod sa mata ng Panginoon. And one more thing, yung kanyang faith. Nasa isip niya, binigyan niya ako ng anak, alangan. Hindi ito yung Diyos na aking pinaglilingkuran. So nandun. Kaya in spite of that, he obeyed. He obeyed the command of God. Na talagang nandun siya na sabi niya, alam ko na may gagawin ng Panginoon. Di ba nung nag-uusap sila ng kanyang anak, tinatanong ni Isaac, dala-dala ko ama ang kahoy ng panggatong. Pero saan yung animals, yung offering? Di ba sabi ni Abraham, God will provide. Amen. At tunay nag-provide ang Panginoon. At dito napatunayan ni Abraham na mas nauuna pa rin ang Diyos sa kanyang buhay. Ganun din po tayo. Kaya kung merong mga Isaac sa buhay natin, it seems na yun na yung namumuna sa buhay natin. Ako, sandali, maghanda-handa tayo. Kasi kung hindi natin ibibigay sa Panginoon, makikita niya na nagiging Isaac na ng buhay natin, ay, gusto ni Lord na pakialaman ng ating mga Isaac. Kasi ang gusto niya ay total surrender to Him. Siya yung number one sa buhay natin. Kasi minsan ang tao, Lord, ibibigay ko lahat. Huwag lang ito. Huwag lang ito, Lord. No, hayaan mo na lang, Lord. Sandali. Yung ayaw mo, yun naman ang gustong-gustong pakialaman ng Panginoon. So, ang gagawin na lang natin dito, tayo na lang na ibigay. Lord, bahala ka na. Alam ko, Lord, may gagawin ka dahil ako wala akong magagawa. So, dapat ganun na lang yung attitude natin. Kaysa naman makikipag-away pa tayo, makikipag-struggle na, Lord, wag po, sana Lord, ganito na lang, Lord, hayaan mo na, Panginoon, na makarating ako sa lugar na ito, Lord. Yun na ang laman ng puso mo at laman ng isip mo. Pag-ingat tayo. Okay? Kaya alam ko niyo, mahirap magkaroon ng Isaac sa buhay. Kaya ang number one pa rin ay ang Panginoon. Okay, yan. Number 3. Number 3 po. Sabi niya, be careful to follow the 10 commandments of God. 10 commandments of God. Kaya nga sabi ko is, talagang mabigat itong word of God na papag-aralan natin, kaya tamang-tama.
mga committed po tayo lahat at walang bago. Kasi kung bago, medyo mahihirapan siya kasi nga bago. But for us, alam natin na i-apply po natin ito. Sabi diyan, be careful to follow the 10 commandments of God. And Deuteronomy 5 verses 1 to 10 or Exodus, I think Exodus 20 yata, yung nandun din yung 10 commandments of God. Pero we are in the book of Deuteronomy. So in Deuteronomy 5 verses 1 to 10, sabi diyan, Deuteronomy 5 verses 1 to 10 muna. Moses summoned all Israel and said, "Hear, O Israel, the decrees in laws I declare in your hearing today. Learn them and be sure to follow them." Learn them and be sure to follow them. Yan na naman ang salita ng Panginoon. Next verse. Sabi niya, verse 2, "The Lord our God made a covenant with us at Horeb." May covenant. It was not with our fathers that the Lord made this covenant, but with us, with all of us who are alive here today. Not only for them, but even for us who are alive today. The Lord spoke to you face to face out of the fire on the mountain. Verse 5, "At that time I stood between the Lord and you declared to you, and you to declare to you the word of the Lord, because you were afraid of the fire and did not go up the mountain." And he said, "I am the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery." Pag sinabi kasi natin Egypt, Egypt means kasalanan. Okay, makamundo. So tunay po, siya po yung nagligtas sa atin. And then sabi niya diyan sa verse 7, "You shall have no other gods before me." Wala kayong ibang Diyos, kundi ako lamang, sabi ng Panginoon. Verse 8, "You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven and above, or on the earth beneath, or in the waters below." Kaya nga po, hindi tayo pwedeng sumamba, kung sabi natin kanina. And then, "You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the fathers to the third and fourth generation of those who hate me." And verse 10 sabi diyan, "But showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments." Kaya yung pagsamba po natin sa Panginoon, no, it will affect also even our generation. Kaya kayo mga kapatid, no, the next generation, pag nandun po yung katapatan sa paglilingkod sa Panginoon, even the next generation, the blessing is there. Pero kung tayo po ay nag-disobey sa Panginoon, even our generation, it will affect them. So, dito po makikita natin, sabi diyan, "Be careful to follow the 10 commandments of God." Actually, the 10 commandments in the Old Testament, na-sum up na lamang po ng 2 commandments in the New Testament. So yun po yung ating titingnan in Matthew 22 verses 37 to 38. Na-sum up na. We are now in the New Testament, kaya ito na po yung 10 commandments na kinakailangan po na sundin ng bawat isa sa atin. Na sabi po niya dyan, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." Next verse, "This is the first and greatest commandment." Kaya kung ating titingnan po, in the Old Testament, yung commandment number 1, 2, 3, 4, in the Old Testament, naging 1 commandment na lamang, na love the Lord your God. Okay? At yung commandment 5, 6, 7, 8, 9, 10 in the Old Testament, naging, ayan na, love your neighbor as you love yourself. Yun nandun po sa verses na nasusunod. I think verse 39 yata, pero hindi ko yan nailagay dyan. Okay. So dito makikita po natin na ito ang nais ng Panginoon na gawin natin, na still pa rin na dapat sundin. No? Dahil ito po ay utos ng Panginoon.
At alam natin na kung command ng Panginoon, pag-utos ng Diyos ay kinakailangang sundin po natin. So, be careful to follow. Hindi po natin sinasabi na, oh, New Testament ngayon, ang Ten Commandments, doon lang sa Old Testament. But no, even in the New Testament, makikita na po natin doon na ginawang dalawa lamang po yung 10 utos. Naging 2 utos. Kasi kung tutuusin, pareho kasi yung sinasabi ng Commandment 1, 2, 3, and 4. Ang ibig sabihin nun, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with everything in you, with all your mind. Okay? Kaya yun po yung dapat natin tingnan, mga kapatid. Okay. So number 4 natin. Number 4 is that, be careful not to forget the Lord. So wag na wag po natin kalilimutan ang Diyos. Kasi pag kinalimutan natin ang Diyos, ano na lamang po ang mangyayari sa atin? Marami ang nakakalimot sa Diyos or lumalayo sa Diyos pag ang nangyayari po sa buhay nila ay hindi na tama, kung merong problema sa buhay, sinisisi na nila ang Diyos. So ano na lang ang mangyayari pag ganun po yung attitude ng isang mananampalataya? Yun bang nakakilala ka sa Panginoon and then suddenly may mga pagsubok na dumating sa buhay mo? And then, hindi lang iisa, 2, 3, sunod-sunod, sabay-sabay pa. Oh. Ano ba ang gagawin mo? Mag-question ka ba sa Panginoon? Or the more na sana lalapit ka sa Panginoon? Kasi tingnan mo, kapatid, kung in times mo ng testing, trials sa buhay, at kalilimutan mo ang Panginoon, lalo ka lamang kung mapapahamak. Kung iiwanan mo ang Panginoon. Katulad lang yan ng literal, na kung may bagyo, signal number 8, no? Imbis na you will stay in your home, ang gagawin mo, lalabas ka. Eh anong mangyayari sa'yo sa labas? Pwede kang mapahamak, pwede kang madisgrasya, pwede kang madaganan, or ano yung mangyayari sa'yo? Mapapahamak ka. Mas madali kang mapahamak. Samantala, kung nasa loob ka, you know that you are safe. Ganon din po, mga kapatid. Kaya kung ano man ang sitwasyon, ano man ang nangyayari sa buhay, manatili po tayo sa Kanya. Huwag po natin siyang kalilimutan. Dahil ang Panginoon, may mga pangako siya, isn't it? Na hindi po niya tayo pababayaan, tutulungan niya tayo. Ang mahalaga, nagtitiwala po tayo sa Kanya. At ang sino man nagtitiwala sa Kanya ay hindi pinababayaan ng Panginoon. Kaya nandun po sana na anuman yung sitwasyon natin, anuman ang nangyayari, anuman ang problema, still pa rin na kay Lord tayo. So do not forget Him. Deuteronomy chapter 6 verse 12. Sabi niya, be careful that you do not forget the Lord who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. So sinabihan po ng Panginoon ang mga Israelites people before, no? Nasabi niya, huwag ninyong kalilimutan ang Diyos na tumulong sa inyo, na nag-alis sa inyo sa pagiging alipin sa Egypto. Even for us, sinasabihan po tayo ng Panginoon na huwag natin siyang kalilimutan. Na dati ang buhay po natin nasa kadiliman tayo. Now, God put us in the kingdom of light. Meron ng liwanag, meron ng patutunguhan ang buhay natin. Kung dati makasalanan tayo kung anong pinaggagawa natin, ang ginawa ni Lord, pinatawad niya tayo, nilinis niya tayo ng kanyang banal na dugo, at binigyan niya tayo ng pagkakataon. Kaya, huwag po sana natin kalilimutan. At habang tayo po ay sumusunod sa Kanya, we know that God changed us from glory to glory. Patuloy na binabago ng Panginoon. Palagi nga natin sinasabi, bakit? Kasi alam natin na nasa atin ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin.
Kaya dahil mayroong Espiritu ng Diyos na nag-ahari sa buhay natin, kaya umaalis, hindi nakakatagal ang mga masasamang espiritu. Kaya may pagbabago sa buhay. Sabi ko nga, dating madaldal ka ngayon, nababawasan yung pagkadaldal mo. Kung dating kuripot ka ngayon, hindi ka na kuripot. Kung dati noon, ang galing-galing mo magsalita ng masama, pero ngayon pansinin mo ang buhay mo, parang ayaw mo nang sabihin ang word na hindi maganda. Isn't it? At saka maraming binago ang Panginoon. And our attitudes and our characters, behavior, makikita natin na maraming natanggal at patuloy na binabago. Kaya salamat sa Panginoon. Kasi sabi natin, our body, it is the temple of the living God, of the Holy Spirit. Nakatira sa atin ang Espiritu. Kaya kung sa atin ang Espiritu ng Diyos, aalis yung espiritu ng Diablo. Kaya ang kalaban na lamang po natin, yung ating sinful nature. Yun ang kalaban natin. Kaya still pa rin na merong tug of war na nangyayari sa loob. Sabi nga na Apostle Paul, there are times na ayaw kong gawin, pero nang dahil sa makasalanan ng katawang ito, sabi niya, which is true, we experience it. Nararanasan natin. Kaya nga, in spite of that, ano ba ang pipiliin natin? Yan na naman yung freedom of choice. Ano ba ang pipiliin mo? Still pa rin ba yung sinful nature mo ang hahayaan mong maghari or ang espiritu na ng Diyos na nasa atin? Okay? So, ganun po ang ginagawa ng Panginoon. So, be careful that you do not forget the Lord, sabi ka. Okay. Verse 17, still in, Be sure to keep the commands of the Lord your God and the stipulations and decrees He has given you. Pag sinabing stipulation and decrees, it is speak also to the Word of God. No? Salita ng Panginoon din yan. Kasi ang Word of God tinatawag na the stipulation, the decrees, the law, the commands, lahat po yan ay precepts, ano pa yung other word ng Word of God. Ibig sabihin niyan ay salita ng Panginoon. So be sure to keep the commands of the Lord. Verse 18, sabi niya, do what is right and good in the Lord's sight, so that it may go well with you, and you may go in and take over the good land that the Lord promised on oath to your forefathers. Kaya nga po sa ating pong buhay, nandun ang kaparte na po ng buhay natin ang paggawa ng kabutihan. So palagi po natin pipiliin ang gumawa ng kabutihan dahil ito po ang nakakalugod sa Panginoon. And at the end of the day, pag kabutihan yung ating ginagawa, tayo rin po yung beneficiary. Bakit? Diba may kasabihan, kung ano ang itinanim, ay siya muling aanihin. Kaya kung nagtanim ka ng mabuti, ang aanihin mo rin ay kabutihan. Pag nagtanim ka ng masama, ay kasamaan din ang aanihin mo. So, tunay po mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Kaya, salamat kay Lord dahil palagi po na tayo nire-remind. Kasi minsan ang galing natin makalimot. Pag hindi na natin naririnig, nakakalimutan natin. That's why God is always keep on reminding us. Kaya ang salita ng Panginoon ay nauulit-ulit. Minsan napakinggan mo ngayon yung verse na ito. Pag sa susunod na day off mo, papapakinggan mo na naman yung verse na yan. Sa susunod, yan na naman. No? Bakit? Hanggang talagang gusto ni Lord na ma-penetrate talaga yung salita ng Panginoon na talagang maitanim sa kaibuturan ng ating puso. Tingnan po ninyo, kung ang salita ng Panginoon ay talagang nandoon sa kaibuturan ng puso natin, nakalaman yung parang nakaukit na ang salita ng Panginoon, no? Kahit na makikita mo yan, bigla na lamang yan, na lumalabas, no? Na naalala mo yung word na yan. Kaya yun po ang kagandahan ng merong mga memory verses. May mga verses
na nakatago sa puso natin. Kaya nga sabi ng Book of Psalms, di ba? I will hide your word in my heart so that I will not sin against you. Kasi in times na kailangan natin ang salita ng Panginoon, ay nagpapop up yan, nagno-notify. Ano po ang magno-notify kung walang nakatago? O tingnan na ninyo, di ba yung mga cellphone ninyo, anong ginagawa ninyo? Pumupunta kayo sa notification on. Isn't it? So, siya yung nag-notify, pinapaalalahanan ka. Yung mga importante, di ba, gumagawa ka ng kaparaanan. So, how much more na sabi ni Lord, kung nakatago ang salita ng Diyos sa puso natin, in times ng ating pangangailangan, bigla na lamang yan. The Holy Spirit will remind. No, it will remind. Kung walang salita ng Diyos na nakatago, anong ipaparemind ng Holy Spirit? That's why we need also to do our part. Kaya nga ang faith natin with action Okay, verse 24. Sabi niyo ulit sa verse 24. The Lord commanded us to obey all these decrees and to fear the Lord our God so that we might always prosper and be kept alive as is the case today. Tingnan po ninyo itong salita ng Panginoon. Ilang dekada na. But still, the Word of God, hindi po siya nagbabago at still pa rin po na ito ngayon ay mabisa na ginagamit po natin. Dahil buhay na buhay ang salita ng Panginoon. Hindi siya nagbabago. May kapangyarihan ang salita ng Panginoon. Kaya sabi niya, obey. At ang pangako ni Lord, if you obey, blessing will come. So sa bawat obey natin, sa bawat utos ng Panginoon na sinusunod natin, kaakibat po nito ay pagpapala. Pagpapalain po tayo ng Panginoon. Okay. Number 5 po natin. Number 5 is that, be careful to follow every command of the Lord. Be careful to follow every command from the Lord. Every command. Be careful to follow every command of the Lord. Bakit naging from yun? Of the Lord. Deuteronomy chapter 8 verse 1. Sabi po doon sa Deuteronomy chapter 8 verse 1, be careful to follow every command I am giving you today, so that you may live and increase and may enter and possess the land that the Lord promised on oath to your forefathers. At alam po natin na ang pangako ng Panginoon sa mga Israelites na ito, a land flowing with milk and honey. Literal na ito po ay natupad in the life of Israelites. And even for us, merong pangako ang Panginoon na we're going to enter that place, and that is our final destination. Para po makarating tayo doon sa pangako, sa inihanda na lugar ng Panginoon, we need to follow. Sundin natin yung kanyang utos. Kasi kung hindi tayo susunod, hindi tayo makakarating. Kaya nga, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, upang sa ganun ay malaman natin ang mga naisin ni Lord sa buhay natin. Ito po yung reason kung bakit meron tayong gathering. Hindi lamang yung nag-worship tayo sa Panginoon, inaawitan natin siya ng awiting makalangit. Most especially the Word of God. Dahil ito ang pagkain ng ating kaluluwa at espiritu. Sabi nga ng MC natin, the main course. Kaya mahalaga ang salita ng Panginoon. Although every parts of our service, mahalaga siya. Pero tinatawag na main course ang Word of God. Kasi sa salitang ito ng Diyos, talagang dito natin makikita na ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon.
especially po pag ito ay ini-a-apply natin sa buhay natin. Katulad ng literal, no? Pag yung kinakain natin ay talagang ginuguya natin, no? May mga vitamins, we need the vitamins, di ba, na mga pagkain natin. At yun yung nagbibigay ng kalakasan. Pinapalakas tayo. Eh kung kakain ka lang ng kung ano-ano yung kakainin mo, di ba? Minsan, ang sitwasyon ng katawan natin sa mga kinakain natin, it affects. So, ganun din po mga kapatid. Ang salita ng Panginoon, sabi natin, ito ang pagkain ng ating kaluluwa, espiritu. Kaya ang kanyang salita talagang namnamin po natin at ipasamuhay natin ang kanyang salita. And everything will become all right po sa buhay natin. Okay. Number 6. Number 6 is that, be careful how you choose. Mag-ingat tayo. Ano ba ang pipiliin natin? Deuteronomy 11 verses 26 to 28. Sabi niya, see, I am setting before you today a blessing and a curse. Pagpapala at sumpa, sabi niya. The blessing if you obey the commands of the Lord, your God, that I am giving you today. Pagpapala, kung susunod kayo. At sabi niya, the curse if you disobey the commands of the Lord your God, and turn from the way that I command you today by following other gods which you have not known. So dito nagpapatunay lamang mga kapatid na sabi yan, be careful how you choose. Ano ba ang pipiliin mo kapatid? Remember, sa buhay po natin, hindi nawawala po ang pagpili. May kapangyarihan ng pagpili, isn't it? Pag pumili ka ng mali, magiging mali ang outcome. Pag tama ang pinili mo, ay magiging tama din ang bali, isn't it? So, ano ba ang pipiliin natin? Ini-a-apply natin ito sa lahat ng aspektos ng buhay natin. Kahit kanina nga, oh, yung suot mo ngayon, yan yung pinili mo. Kaya yan yung isinuot mo. Hindi ko lang alam kung nakailang damit ka. No? No, ito ba ang susuot ko? Ito ba? Ayan. Diba? Kaya, pagpili, ini-a-apply. No? Lahat ng gagamitin natin, pinili natin. Ay, ito yung susuot kong sapatos. Ay, ito yung bag ko ngayon. Ito yung style ko ngayon. Listen. Yeah. Because we have freedom of choice. Walang nagsabi sa atin, hindi sinabi ni Amo. Oh, labas ka ngayon pero kinakailangan na ganitong kulay ang damit mo. Wala siguro nagsabi sa atin dito, no? Hindi tayo sinabihan. So yung freedom of choice natin, ano ba ang pipiliin? Sabi sa kanyang salita, no? Pagpipiliin po natin ang pag-obey sa Panginoon, blessing ang balik sa atin. Pero pag nag-disobey tayo, ang balik ay sumpa. Pero minsan parang baliwala po ito sa pandinig ng mga anak ng Diyos. Parang hindi nila masyadong naiintindihan. Hello, tingnan mo yung katabi mo kung nag-obey yan o minsan nag-disobey. Kasi pag nag-disobey tayo sa command ng Panginoon, it seems na hindi natin talaga naiintindihan itong sinasabi ng Panginoon. Kasi sabi niya, if you obey, blessing will come. If you disobey, curse will come. But still pa rin, now we become disobedient. Kaya ang balik sa atin, sumpa. Minsan nag-question tayo, Lord, sumusunod naman ako. Tunay ba ang pagsunod natin? Yun ang tanong doon eh. Totally ba ang pagsunod natin? Or hap-hap lang? Kasi nasa atin eh. Kaya kung titingnan po natin,
nasa atin din po kung ano ang nangyayari sa buhay natin. Everything happens in our life. Kaparti tayo. Kaya huwag tayong magsisi. Minsan, kung sino-sino yung sinisisi natin. Yung taong nanakit sa atin, sinisisi natin. Nagdahil sa iyo. No? Actually po, hindi po sila yung dapat sisihin. Minsan, palagi natin sinasabi na, ay, ikaw Satan, kung ano-ano ang ginagawa mo sa buhay ko. Kapatid, no? Tingnan po natin dahil sa nangyayari po sa atin, may kaparti po tayo. Meron tayong contribution. Maaari ang contribution mo ay maliit na lamang. Maaari siguro 10% ang contribution mo. Pero meron at meron. Especially pag hindi maganda yung nangyayari sa buhay natin. Kaya dapat ang attitude natin, Lord, bakit kaya? Bakit kaya, Lord? Ituro mo naman sa akin, Lord, ano ba ang dapat kong gawin? Ganun po sana yung maging attitude natin. And I believe God is able to help us. Dahil tunay po, sabi niya, if you obey, blessing will come. Kasi yan yung pangako niya eh. Kaya tingnan ninyo, subukin ninyo mga kapatid. Pag once na nag-obey ka, may you do, you obey sa command ng Panginoon, andyan ka agad yung balik eh. You can easily receive the blessing. Bumabalik ka agad. Kaya pag once na nag-disobey din tayo, ay andyan ka agad. Pansinin po natin sa buhay natin. Huwag na tayong pumunta sa iba, tingnan ang buhay ng may buhay. Sa sariling buhay natin, sa sariling sitwasyon natin, no? Tingnan po natin. So, be careful how you choose. Ano ba ang pipiliin natin? I-apply po natin yan sa buhay natin. Pag tayo mamimili, be sure na tama yung pinipili natin. Be sure na it is online doon sa salita ng Panginoon. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Para hindi po kasi kayo makonfuse mga kapatid. Every time na meron kayong gagawin, no, ang salamin natin is the Word of God. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon na dapat kong gawin? Ano ba ang gagawin ko? Ano ba ang dapat kong pipiliin? Ano ba kasi yung sinasabi ng salita ng Panginoon? Bumalik tayo sa kanyang salita. Kasi sabi natin, the Word of God, it is mirror, salamin. Kaya salamat at may salita ng Panginoon na naggagay po sa bawat isa. At ang pangpito po natin, the last one, yan. Punta naman po tayo sa New Testament. Fulfill the Great Commission. So this is one of the demands of God na talagang demands as of now. The Great Commission. And Matthew 28 verses 19 to 20, sabi nga, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Next verse. And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. So sabi ni Lord, obey everything. Ayan, the word, and teaching them to obey everything. And the reward is, I am with you always to the very end of the age. Di ba yun ang sabi niya sa verse 20 kanina? No? Na kung tayo po ay susunod everything. Hindi kasi yung hap-hap. Ang ginagawa kasi natin, Lord, susunod ako ngayon, pero bukas pasensya ka ng Panginoon. So minsan yung ating pagsunod sa Kanya, parang MWF, pag TTXSS, nag-iiba, sana hindi po gano'n. It should be everyday, kasi sabi niya everything.
Everything. Sa lahat ng pagkakataon. Obedience is our righteousness. Remember that obedience is our righteousness. Pag nag-obey tayo, no, nagpapatunay na we are righteous in the sight of God. So sa bawat obey, we become righteous, matuwid sa paningin ng Panginoon. Obedience is the evidence and measure of our faith to qualify us for the kingdom of heaven. Yan. Obedience. It is the evidence, sabi niyan, a measure of our faith to qualify us for the kingdom of heaven. Kaya kung nag-obey tayo, mga kapatid, ito yung nagpapatunay. At ito rin po yung measurement of our faith. So, ibig sabihin pala, ang mga nagdi-disobey ay yung kanilang faith hindi pa malabo or yung kanilang faith ay parang nakalagay lamang sa box. No? Kasi sabi niya, obedience is the evidence and measure of our faith to qualify us for the kingdom of heaven. Kaya ang pag-obey sa Panginoon ay kinakailangan po bawat isa sa atin. Obedience. Masunurin. Masunurin na anak. Diba, pag masunurin inyong mga anak, tuwang-tuwa kayo, mothers. Diba? Pero pag pasuway naman ang anak ninyo, nakukonsumi pa yung mga mothers. So, ganun din po, pag tayo po ay mabait, nag-obey sa Panginoon, matutuwa ang Diyos. At alam natin, na sa bawat obey natin, kaya pala sabi niya, if you obey, blessing will come. Kaya pagpapalaan po tayo ng Panginoon. Dumating man ang problema sa buhay, makikita natin kaagad ang solusyon. Dahil tunay po ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, He is a fair God. Patas po ang Panginoon. No? If you deserve, God is able to give to you. Pag deserve mo ang isang bagay, kahit na hindi natin deserve, still pa rin na nagbibigay ang Panginoon. And that is already the grace of God. At salamat kay Lord. Because of the grace of God, ang dami nating pagkukulang, we become unfaithful sometimes, but salamat dahil nandyan po ang grace ng Panginoon. Without the grace of God, siguro napakahirap. Kaya tingnan po ninyo, sa Old Testament, no, hindi po grace of God ang salvation nila. They should follow the law. The law of Moses, kinakailangan sundin nila ang mga batas in the Old Testament para sila ay maligtas. But praise for us because it's already the grace of God. Kaya nga we are living in the grace period. Ano yung grace? Grace means unmerited favor. Yung hindi mo ba deserve, hindi ba dapat ibigay sa'yo, pero ibinigay ni Lord. And that is the grace of God. Kaya tingnan mo kapatid, kahit na nagiging unfaithful ka, hindi ka agad-agad na pinapahalis ka ni Lord, isang kundi binibigyan niya ng pagkakataon ng bawat isa, kundi still pa rin nandiyan yung grace ni Lord. Pero hindi habang panahon. Darating din ang panahon na, sandali, tapos na ang grace ko sa iyo. Mahabang panahon na kitang hinintay, binigyan na kita ng pagkakataon, pero until now, matigas pa rin ang pulo mo. So, wag natin hintayin. Habang may pagkakataon, the grace of God is still flowing in our life. Huwag natin patigasin ang puso natin. We rather obey kung ano man ang naisin ni Lord na gawin natin sa buhay natin.
Ano ba ang naisip ni Lord? Sabi ko nga, wala na sanang magtatanong sa atin, Lord, ano ba ang will mo sa buhay ko? Kapatid, ang will ni Lord sa buhay mo, naririnig mo, nasa kanyang salita. Kaya sabi natin, if you obey the word of God, at the same time, you are doing the will of God. Kaya wala na sana magtatanong, Lord, ano ba ang will mo sa buhay ko? Kapatid, ang will ni Lord sa buhay mo is to obey His word. Because as you obey His word, ipinapakita mo that you are doing the will of God. So sabi natin kanina, what are the demands of God na pinag-aralan po natin this afternoon? Number 1 is that be careful and watch yourself. Kaya ingat tayo. Number 2, be careful not to make yourselves an idol. Okay? Number 3, be careful to follow the 10 commandments of God. Number 5, be careful not to forget the Lord. Number 6, and number 5, be careful to follow every command of the Lord. Number 6, be careful how you choose. And number 7, fulfill the Great Commission. The Great Commission, ano yung commission ni Lord sa bawat isa sa atin? To go and bear fruit. No? And make disciples. Ituro natin sa kanila na sila ay mag-obey upang sa ganoon ay magiging yung bunga po natin na kaluluwa ay talagang mabe-bless po sila sa Panginoon. At sabi ni Lord, ang kanyang pangako, hindi po niya tayo iiwanan, palagi tayo sasamahan ng Panginoon. Kaya ito po mga kapatid, yung dinidiman ni Lord sa atin. No? Ibig sabihin ng number 7 natin, ang kailangan ni Lord ay bunga. Bunga. Na ang buhay natin ay magkaroon ng bunga. Anong klaseng bunga? May pagbabago sa buhay. At hindi lamang yan, may mga kaluluwa na naaakay sa kanyang kaharian. And that is our bunga. And our conclusion, Matthew 7 verse 21. If you are a believers, you should memorize this verse. Matthew chapter 7 verse 21, hindi ba ninyo napapansin mula-mula whenever our bishop preached the word of God, hindi po nawawala ang Matthew 7 verse 21. Meron at meron ito. Kaya dapat yan, itanim na po sa puso natin itong Matthew 7 verse 21 na ang sabi doon, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Kaya mga kapatid, no, ito po ang nais ni Lord. Hindi lamang po tayo yung mga Kristiyano na hanggang sa bunganga lamang, kundi Kristiyano tayo na kasama ang puso natin. Bakit kasama ang puso? Ibig sabihin, kaya nandyan siya sa puso natin dahil isinasagawa natin. Nakatanim sa puso, nakalawak sa puso, at nakikita, namumunga sa buhay ng bawat isa. Kasi tingnan niyo ang puso, di ba ang nasa puso lumalabas? Isn't it? Out of the abundance of the heart, the mouth is speaking. Sabi nga sa kanyang salita. Kaya kung mahal na mahal natin ang Diyos, ayan, bukang bibigin natin ang ating pagmamahal sa Panginoon. Kung ano yung laman ng puso natin, yan, lumalabas. No? Pag sinasabi natin, sinasabi ng puso, Lord, Lord, mahal kita. Ganon din po ang lumalabas sa mga natin. Kaya mga kapatid, tunay po, no, na hindi lahat ng naniniwala sa Kanya nagsasabi ng Diyos ko ay maliligtas. Kundi ang nais ng Panginoon, sundin natin ang Kanyang kagustuhan. At sabi natin kanina, ano ba ang will ni Lord? Napapakinggan po natin ang Kanyang will, pinag-aaralan po natin ang salita ng Panginoon, and this is the will of God. What we need to do is to obey the will of God. And everything will be alright in our life. Wala po tayong dapat ipangamba mga kapatid. Because we believe
that our life belongs to God and everything happens to us, no, kontrolado po ang Panginoon. Kontrolado ang Panginoon sa lahat po na nangyayari ng buhay natin. No? Alam ni Lord yan, kontrolado po niya. Whether good, whether bad, sabi niya sa kanyang salita, let us give thanks. And continue to enjoy serving our living God. So yun po yung pwede po natin magawa sa mundo ito habang tayo po ay may pagkakataon na maglingkod sa Kanya. Huwag nating sayangin ang panahon, huwag nating sayangin ang buhay natin sa mga nalalabing oras, panahon natin sa mundo ito, hayaan po natin na palaging partner ang Diyos na tumawag sa bawat isa. Amen. Panginoon, salamat po God sa iyong salita. Na tunay nga po, God, patuloy na tinuturuan mo po kami, O God, ng mga bagay-bagay na kinakailangan po namin gawin sa mundo ito. Sa mga salita mo, O Diyos, na amin nga po napapakinggan, hindi lamang po kami tagapakinig, kundi ang nais namin, Lord, ay maisagawa, Panginoon, ang mga salita ito. Upang sa ganun, O Diyos, ang bawat isa po ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Na hindi po sana masayang, Panginoon, ang aming nga pong paglilingkod at ginagawa para sa iyo. Panginoon, salamat, Lord God, dahil alam po namin, O God, na hindi mo po kami pababayaan. Tulungan mo po kami, turuan mo po kami, Panginoon, ng mga bagay-bagay na gagawin po namin sa mundo dito. Salamat sa kapangyarihan ng iyong banal na salita na patuloy po, Panginoon, na nag-guide sa bawat isa. Salamat, Lord, at ibinabalik ko po sa mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik ko po sa akin.